Hello, magandang araw mga kasaka. Ayan, ako po yan, yung nakasakay sa Kalabaw. Ako po si Nakasakay, Jun tinuang Bunwan. man. At isa rin po akong pastor at magsasaka. Yan, matagal na po akong hindi nakasakay ng Kalabaw, mga 25 taon. Kaya excited po ako dyan. At ako na po ang nag-araro dahil yung may-ari po ng Kalabaw ay meron po siyang pinuntahan. Kaya ako po ang gumamit ng kanyang Kalabaw. Dapat sana ako yung mag-aabono, pero dahil walang susunod sa Kalabaw, ako na lang po. Nagtataka po yung iba dyan na alam ko rin pala ang mag-araro. Happy na happy ako dyan mga kasaka, dahil sa tagal ng panahon ay nasubukan ko na naman ang maghawak ng Kalabaw. Ay, siya naman po ang ating asawa, si Stephanie Amistad Bunwan. Very supportive. Nag-i-spray po siya kasi gusto raw niyang subukan. Dubya na, diretso Nag-i-spray ng pamatay damo. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kasaka ay patungkol sa tanong Dubya, na ma'am. bakit ka pa Ikaw nga. magtatanim. Meron tayong mga kanya-kanyang rason kung bakit tayo nagtatanim. Mari bang pa-comment naman sa baba at sabihin kung ano ang rason bakit tayo nagtatanim, at pa-subscribe na rin po. At ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyong suporta at tulong sa aking channel. Magsasaka ang nagsasabi na magsasaka na naman ang kawawa dahil napakamura na naman ang kanilang mga produkto. Ang mahal-mahal ng mga binhi, mga abono, mga pamatay peste, pamatay damo, tapos isama mo pa ang mga labor, pambayad ng mga makina, kalabaw o ano pa mang ginamit sa paghahanda ng taniman. Yung araw-araw na pagtatrabaho, ang aga-aga mong gumising para makapaghanda sa gawain sa araw na yon, yung pagod, Yan ang asawa. lahat ng sakripisyo na ginagawa mo Masipag. para sa iyong pagtatanim. Very supportive. Ay, hirap talaga. Happy anniversary. Daming hirap at Happy gastos. birthday. Pagkatapos, bibilhin lang ng 8 pesos yung mais mo o 13 pesos yung palay mo. Parang Yan ang gift ko sa di mo kanya. deserve yung bayad ng produkto mo. Happy Meron akong 25th napanood anniversary. na komento Mama. na nagsabi, hindi na ako magtatanim Kaya ng mata. mais. Bakit? Sabi ng kanyang kausap. Then sabi niya, walang kita sa mais. Anong gagawin mo? Sabi ng kasama, bibili na lang ako at ibenta ko sa bodega. Kasi Nagasat tayo. doble ang nagkasawa kita. tayo makastoy. Oo, doble ang kita sa pagbabay and sell. Nag-spray. Kung ganun ang mindset natin lahat, darating ang panahon Kita pa yun eh. na wala Diretso nang dyan eh. magtatanim. Diretso At jigay. tinitiyak Yeah. ko Tapos na sublikat pati to. mga bodega ay wala na ring mabibili. Di ba? Oo. Ganun ang Mas mangyayari. dikitaan, tanay. Kaya Pakanawan ka. kinukuha ko ang pagkakataon na ito na ipaabot sa mga kinauukulan Dubling. na sana po ay matugunan ang mga Sigurado mamatay hinahing na dikitaan na ng mga dubling. magsasaka. Kasi ka dyan eh. Hindi po kami naghahanap ng sobra-sobra, kundi yung sakto lamang po. Sama. At yung hindi rin po kami Kita ka to yan. nilalamangan. Yung maging masaya at kontento kami sa bayad ng aming mga produkto. Yung hindi po kami uuwi na malungkot dahil konti at hindi kami makabayad sa mga pinagkautangan namin.
at iniisip pa namin yung pangangailangan ng pamilya. Yung uuwi kami Dupay? na nakangiti at masaya kaming salubungin Senpai. ng asawa at mga anak dahil hawak na namin yung pera Iras to. na bunga ng aming mga pinaghirapan. Oh, smile naman. Yung nakangiti ang aming mga asawa na nagbabudget dahil nag-worry dahil enough ang perang Sabot ka. inabot ng kanyang asawang farmer. Salamat po kung inyo pong mapansin ng aming hinahing. Balikan po natin ang topic natin. Bakit ka pa magtatanim? Una, magtatanim ako dahil ang pagtatanim ay nagbibigay kagalakan sa akin. Kung ikaw ay totoong magsasaka, sowing and reaping is a joy to your heart. Yan na yung mga tattoo yan Ang na pagtatanim ay kagalakan sa mga magsasaka mula sa pagsaboy ng binhi, pag-aalaga sa mga tumubo na binhi, pagbibigay ng pagkain sa tanim, pagprotekta sa tanim mula sa mga mapanirang insekto at mga damo. Abang nakikita mo ang ganda ng tanim Yun na mo, po kami tayo mamatay. lalo kang ginaganahan, lalo kang sumasaya, lalong nawuhubog sa kalooban mo ang pag-asa na makakaahon ka sa hirap. Di ba? Higit sa lahat, bilang magsasaka, ang pagtatanim ay pinanggagalingan ng kagalakan sa puso mo. Pangalawa, magtatanim ako para sa pamilya ko. Wala ka namang ibang inspirasyon sa pagtatanim kundi ang pamilya mo, di ba? Umaasa ka na sa darating na anihan ay marami kang maaani at marami kang mapagbentahan dahil sa perang inabot sa iyo ng buyer na bayad ng produkto mo ay diyan manggagaling ang pambili ng pagkaing masarap ng pamilya. Pambili ng mga damit, pambili ng mga materyales para sa bahay na pinapatayo mo, pang tuition fee ng mga anak at allowance sa kanilang pag-aaral at para sa iba na pangangailangan ng pamilya. Pangatlo, magtatanim ako dahil kung hindi, walang pagkain ng bansa o hihina ang ekonomiya ng bansa. May nabasa ako na nagsabi, farmers are the backbone of our country. Ibig sabihin, importante ang mga magsasaka sa isang bansa. Yun nga, sila ang nagpo-produce ng pagkain at nakakatulong sila sa ekonomiya. Ano ang nangyayari kung wala nang nagtatanim? Walang pagkain at hihina ang ekonomiya at hihirap ang buhay. So, magtatanim pa rin ako dahil bilang magsasaka, malaki ang naiaambag ko sa bansa. Bakit pa ako magtatanim? Una, source of my joy. Pangalawa, para sa pamilya. Ang last, para sa bansa. Yan lamang po. At God bless the farmers of this land. God bless the farmers of this land. They're all